Ang swerte mo talaga, Kelly. Mahina pero puno ng paghanga ang boses ni Zoe habang nakatingin sa kaibigan niya. Maganda ka na, sexy pa. Lahat ng lalaki, ikaw lang ang tinitingnan. Kahit si Marlon, matagal ka na niyang mahal. Tahimik si Kelly. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Bahagyang nakatagilid ang ulo, pinag-aaralan ang sarili niyang refleksyon. Oo nga naman, bulong ng isip niya. Maayos ang hubog ng katawan niya. Natural ang tindig at ang buhok niyang kulay brown ay bahagyang kumikislap sa ilaw. Ang mga mata niya na kulay brown na palaging namumungay at parang laging may lihim na sinasabi ay sapat na para mapalingon ang kahit na sino. Hindi ko kasalanan kung ganito ako. Nais niyang sabihin sa mundo. Napangisi siya ng bahagya. Sa loob-loob niya, alam niyang hinding-hindi kayang tapatan ni Zoe ang itsura niya. Simple lang si Zoe, mahinhin, tahimik, at palaging nasa gilid. Lumingon si Kelly sa kaibigan niya. Paikot-ikot na nilalaro ang isang kulot na buhok, kunwari inosente. Ay nako, Zoe, sobra ka naman, sabi niya habang tumatawa ng mahina. Hindi ko type si Marlon, magkaibigan lang kami. Kung gusto mo siya, edi sa'yo na. May halakhak pa siyang kasunod. Magaan, pero may halong yabang. Ngumiti si Zoe, pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Kung ganun lang sana kadali, nais niyang sabihin. Alam niyang hindi niya basta-bastang makukuha si Marlon. Lalo na't kitang-kita niya kung paano palihim na tumititig si Marlon kay Kelly. Parang si Kelly lang ang mundo niya. Okay lang, mahina niyang sabi. Sanay na naman ako. Pero sa loob niya, mabigat ang pakiramdam. Pagkatapos ng klase, mag-isa lang si Zoe habang naglalakad pa uwi. Napabuntong hininga siya. Siguro kung maganda rin ako, siguro kung mas pinansin din niya ako, kaya nang dumating ang pagkakataon na mag-aral sila sa parehong lungsod kung saan nagpunta si Marlon, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi man siya mapasakin ngayon, pero baka balang araw ay makita rin niya ako, sabi pa ni Zoe sa sarili. At doon nagsimula ang lahat. Isang paghanga, isang lihim na pag-ibig, at isang pagkakaibigan na unti-unting masusubok. Habang si Kelly ay lumipat upang mag-aral sa ibang lugar, unti-unting naging bihira ang pagkikita nila ni Marlon. Tuwing bakasyon na lang, mga sandaling maikli, mabilis, at puno ng mga salitang hindi na binibigyang kahulugan. Uy, kumusta ka na? Minsang tanong ni Marlon at pilit ang ngiti. Okay naman, busy, sagot ni Kelly at tila nagmamadali palagi. At doon, nagtapos ang usapan. Sa bagong lungsod, ibang mundo ang bumungad kay Kelly. Mas malaki, mas magarbo, mas puno ng pagkakataon, at mas maraming matang humahanga sa kanya. Natural lang, sabi ng isip niya habang naglalakad sa campus na parang entablado. Hindi nagtagal, marami ang nanligaw. May mga estudyante, may mga anak ng negosyante. May mga lalaking handang gumastos kahit isang ngiti lang ang kapalit. Pero isa lang ang agad niyang pinili, si Benjamin. Anak siya ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa lungsod. Walang iniisip kundi kung saan kakain, saan maglalakbay, at kung anong mamahaling regalo ang ibibigay. Kelly, saan mo gustong kumain mamaya? Tanong ni Benjamin minsan. Kahit saan, sagot niya, kunwaring walang pakialam. French, Italian, o mag-fly na lang tayo sa ibang bansa this weekend. Napangiti si Kelly. Ganito palang buhay na nararapat sa akin. Hindi nagtagal, narentahan ni Benjamin ang isang apartment para sa kanila. Maluwag, mamahalin ng gamit, at matatanaw ang buong lungsod sa gabi. Para sa atin to, Kelly, sabi ni Benjamin habang hawak ang kanyang kamay. Ayokong mahirapan ka. At doon, tuluyang naniwala si Kelly. Siya ang tiket ko sa marangyang buhay. Sa buhay na hindi ko kailanman mararanasan sa probinsya.
Kaya ng isang gabi, sa gitna ng mamahaling restaurant, biglang lumuhod si Benjamin. Kelly, will you marry me? Hindi na siya nag-isip pa. Hindi niya na tinanong ang sarili kung mahal niya ba talaga si Benjamin. Yes, agad niyang sagot, may ngiting puno ng kasiguruhan. Sa simula, hindi natuwa ang mga magulang ni Benjamin. Probinsyana, bulong ng ina nito. Sigurado ka ba, anak? Maingat naman na tanong ng ama. Ngunit hindi nagpatalo si Kelly. Tahimik, maingat at tuso siyang kumilos. Kung ano ang gusto ng mga magulang na Benjamin, yun din ang bigla niyang nagustuhan. Kung anong pagkain ang paborito nila, yun din ang ino-order niya. Kung paano tawagin ng ina si Benjamin, Benji, yun din ang malambing niyang sambit. Ganyan din po ba kayo magluto? Ang sarap po kasi. Oo nga mama, ganyan po talagang pagpapalaki sa amin sa probinsya. May respet at malasakit. Sa loob-loob niya, kailangan nila ako magustuhan kahit anong gawin ko. At nagtagumpay siya. Hindi nagtagal, siya na ang paboritong bisita. Paboritong kasama, paboritong paksa ng papuri. Ano naman kung galing siya sa probinsya? Sabi ng ina ni Benjamin isang araw. Ang mahalagay, mahal niyang anak natin. Tumango naman ang ama ni Benjamin. At mukhang aalagaan niya si Benji. Ngumiti si Kelly, mahinahon sa labas, tagumpay sa loob. Eto na, eto ng buhay na pinapangarap ko. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na ang mga pangarap na binuo sa ambisyon ay madalas may kapalit na masakit na katotohanan. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng enggrande at marangyang kasal ni Kelly at Benjamin. Puno ng ilaw, bulaklak at mamahaling dekorasyon ang buong lugar. Isang kasalan na parang hinugot sa fairy tale. Kasama sa mga inimbitahan sina Zoe at Marlon. Hindi maitago ni Zoe ang saya habang papasok sila sa venue. Eto na, bulong ng puso niya. Pagkatapos nito, tapos ng lahat, makakalimutan na ni Marlon si Kelly. Tahimik lang si Marlon, magalang na nakangiti. Pero wala na ang dating titig na puno ng paghanga. Nang dumating ang bahagi ng paghagis ng bouquet, napapikit si Zoe at taimtim na humiling. Lord, sana po ako. At parang sinagot ang dasal niya. Siya ang nakasalo ng bouquet. Zoe, ikaw! Sigaw ng mga bisita. Napatili siya sa tuwa. Eto nang simula. Siguro ako nang susunod. At hindi nga siya nagkamali. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging mas malapit sina Zoe at Marlon. Mula sa simpleng usapan, nauwi sa madalas na paglabas. Hanggang sa, Zoe, isang gabi, seryoso ang boses ni Marlon. Matagal na kitang nakikita. Hindi ka lang basta kaibigan para sa akin. Napatakip si Zoe sa bibig niya. Nanginginig ang mga kamay. Talaga? Oo, at kung papayag ka, gusto kong ligawan ka ng maayos. Doon nagsimula ang kanilang kwento. At sa huling taon ng pagtatapos, isang simpleng gabi sa ilalim ng mga bituin. Zoe, will you marry me? Tanong ni Marlon, hawak ang maliit na singsing. Oo naman, syempre oo. Walang pag-aalinlangang sagot ni Zoe at may luha pa sa mga mata. Napagkasunduan nilang idaos ang kasal sa kanilang lugar, ang tahimik na baryo, pagkatapos mismo ng graduation. Inimbitahan nila ang lahat ng kakilala. At syempre, Kelly ha? Sabi ni Zoe, masayang tinatawagan ng kaibigan. Hindi pwedeng wala ka. Of course, I wouldn't miss it. Nakangiting sagot ni Kelly sa kabilang linya. Ilang araw bago ang kasal, dumating si Kelly sa baryo. At agad siyang napansin ng lahat. Ang suot niya, mamahaling branded na damit. Ang sasakyan, isang makintab na convertible na tila sumisigaw ng kayamanan. Grabe, si Kelly yun na.
Bulong ng mga kapitbahay. Swerte, nakapag-asawa ng mayaman. Bumaba siya sa sasakyan, nangingislap ang alahas. Mataas ang takong, diretso ang lakad. Parang siya pa rin ang bida. Marlon! Zoe! Masigla niyang sigaw habang papalapit. Ngunit bigla, ay! Napilipit ang paa niya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak diretso sa mga bisig ni Marlon. Kelly! Agad na sambit ni Marlon at hinawakan siya. Aray! Ang sakit! Mahina ngunit dramatiko na daing ni Kelly. Parang napilayan ako. Pinilit niyang tumayo pero napasigaw muli sa sakit. Zoe, ihahalid ko muna si Kelly sa bahay nila. Babalik din ako agad. Sabi ni Marlon, walang pag-aalinlangan habang binubuhat ang kaibigan. Tahimik na napanood yun ni Zoe. Sa halip na selos, pride ang naramdaman niya. Ganito pala si Marlon, maalaga, mabait at responsableng lalaki. Swerte ko kasi siyang mapapangasawa ko. Pwede kitang dalhin sa health center, Kelly. Alok ni Zoe. Wag na. Konting pahinga lang okay na to. Giit ni Kelly at bahagyang nakapulupot ang braso kay Marlon. Hindi tumutol si Zoe. Marami pa siyang aasikasuhin. Damit, handa, bisita at detalye ng kasal. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Malapit na akong ikasal sa lalaking mahal ko. Hindi niya alam na minsan, ang mga sandaling tila walang kahulugan ang siya palang sisira sa pinaniniwalaan niya. Buhat-buhat ni Marlon si Kelly pauwi sa bahay nito. Mahigpit ang kapit ng babae sa leeg niya at palihim na isiniksik ang mukha sa batok niya. Kunwari nasasaktan pero sa loob-loob niya may nag-aapoy na tuwa. Tagumpay, bulong ng isip ni Kelly. Eksakto sa plano ko. Hindi aksidente ang pagkakatapilok niya. Hindi rin totoo ang matinding sakit. Plinano niya ang lahat. Ang mataas na takong, ang maling hakbang, ang pag-iyak. Lahat ng yon dahil sa selos. Nang mabalitaan niya na nalalapit na ang kasal ni na Marlon at Zoe, parang may pumutok sa loob niya. Hindi siya makakain, hindi makainom, at hindi siya mapakali. Paano niya nagawa yun? Paano niyang nagawang mahalin si Zoe? Sa isip ni Kelly, hindi niya matatanggap na ang lalaking matagal nang humahanga sa kanya, ang lalaking handang maghintay noon, ay mapupunta lang sa isang karaniwang babae. Kahit kasal na ako, sa akin pa rin siya dapat. Pangako niya sa sarili. Pagdating sa bahay, maingat na ibinaba ni Marlon si Kelly sa sofa. Sandali, kukuha ko ng benda. Sabi ni Marlon. Habang binabalutan ang paa ni Kelly, tahimik lang siya pero ramdam ang tensyon sa hangin. Marlon, maingat na tawag ni Kelly. Salamat ha. Hindi mo pa rin ako iniiwan kahit kailan. Napatingin si Marlon. Kaibigan kita. Natural lang yun. Ngumiti si Kelly. Isang ngiti na may ibig sabihin. Uminom ka muna. Pampakalma lang. Alok niya, inabot ang isang baso ng alak. Isang baso, dalawa, at doon nagsimulang pumatak ang luha ni Kelly. Marlon, nanginginig ang boses niya. Mahal kita. Napatayo si Marlon. Kelly, tigil. Ayoko mawala ka sa akin. Iyak niya at may luha na sa mga mata. Hindi ko kayang isipin na mapupunta ka sa iba. Pero itinaboy mo ako noon. Mahina ngunit masakit ang sagot ni Marlon. Pinili mo si Benjamin. Tumango si Kelly. Oo, kasi kay Benjamin siguradong buhay ko. Hindi ako maghihirap. Sabay singhot. Pero ikaw ang mahal ko noon pa man. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Marlon. Hindi ko iiwan ang asawa ko, bulong ni Kelly. Pero hindi rin kita ibibigay kahit kanino. Napatingin si Marlon sa kanya. Nalilito,
nasusugatan ng damdamin. Mahal mo rin ako, bulong ni Kelly. Aaminin mo rin yan. Isang mahabang katahimikan. Oo, mahal pa rin kita. Pag-amin ni Marlon, halos hindi marinig ang sariling boses. Napangiti si Kelly. Ibig sabihin, mahina niyang tanong. Magiging tayo? Magiging tayo ng lihim. Hindi na siya sumagot. Sa halip, hinila niya si Marlon at hinalikan ng mariin. At sa sandaling yon, nabura na ang konsensya. Natahimik ang katuwiran. Hindi umuwi si Marlon hanggang gabi. Pagharap niya kay Zoe, napansin niya agad ang pagtataka sa mga mata nito. Ang tagal mo, mahina ngunit nag-aalalang sabi ni Zoe. San ka nagaling? May kaibigan akong nasiraan ng sasakyan. Tinulungan ko lang magpalit ng langis. Mabilis na sagot ni Marlon at hindi makatingin sa mga mata niya. Tumango si Zoe pero may kirot sa dibdib. Biglang sumikip ang paghinga niya. Sa isip niya, may gumuhit na larawan. Isang larawan na ayaw niyang paniwalaan. Hindi niya yung magagawa. Masaya na si Kelly. Kasal na siya. Pinilit niyang itaboy ang lungkot. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang araw ng kasal ni na Zoe at Marlon. Masaya ang lahat. Palakpakan, tawanan, mga pagbati. Ngunit habang kinakausap ni Zoe ang mga bisita, napansin niyang tila malayo ang titig ng asawa niya. At hindi niya namalayan, unti-unti palang nawala sa paligid si Marlon. Lumabas si Zoe, nagmamadaling nilibot ang tingin sa paligid. Huminga siya ng malalim. Marlon? Mahina niyang tawag. Wala, tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang kasal. Biglang may kumislap sa gilid ng daan. Isang makintab na convertible na pamilyar sa kanya. Bahagyang umalog, parang may sariling buhay. Naninikip ang dibdib ni Zoe. Hindi po pwede. Lumapit siya. Bawat hakbang ay parang may bigat na ilang kilo. At doon niya narinig. Hindi man lang napansin ng bobang yun na umalis tayo. Natatawang bulong ni Kelly. Oo nga, mahal. Natatawang sagot din ni Marlon. May tunog ng halakhak. May tunog ng pagnanasa. Parang may pumutok sa loob ni Zoe. Gusto kong pulutin ang pinakamalaking bato at basagin ng salamin at ipaulan sa kanilang sakit na dinaranas ko. Bulog niya sa sarili. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, tinakpan niyang mukha at tumakbo. Hindi niya namalayan ang ugat sa damuhan. Natisod siya, bumagsak at nanatiling nakahandusay sa damo. Isang hikbi ang kumawala. Umuuga ang balikat niya sa walang patid na pag-iyak. Zoe, wag ka nang umiyak. Hindi ka karapat-dapat sa lalaking yun. Napalingon siya. May mga kamay na maingat na umalalay sa kanya. Dahan-dahan siyang iniangat mula sa lupa. Hugo? Gulat niyang sambit. Kilalang kilala niyang mukha. Isang lalaking mula sa dati niyang paaralan. Paano mo nalaman kung bakit ako umiiyak? Tanong niya at namamaos ang boses. Napangiti si Hugo. Secret? Hindi naman. Si Kelly, matagal na yung bully at saka gusto niya siya lang ang bida. Hanggang gayon, ganun pa rin. Napatawa siya. Hindi nga sayang na nilalagyan ko ng palakang bag niya dati. Napangiti si Zoe kahit may luha pa sa mata. Ikaw pala yon? Mahina siyang napangiti. Tumango si Hugo at may halong pagmamalaki. Siyempre. Sandaling katahimikan. Tapos bigla siyang kumindat. Gusto mo bang gantihan sila? Tiningnan siya ni Zoe. Sa unang pagkakataon mula kanina, naramdaman niyang kalmado siya. Wala na ang pag-iyak, may natitirang sakit pero may pag-asa. Oo, gusto ko. Matatag niyang sagot. Isang segundo lang, tumalon si Hugo sa kanyang scooter. Umalingaw-ngaw ang makina at nawala siya sa dilim. Iniwan ang ulap ng alikabok. Napangiti si Zoe. Mukhang hindi pa rin nagbabago si Hugo. Makaraan ang 10 minuto. Ano yon?
Napamulat si Zoe. Bumalik si Hugo pero hindi na nakascooter. Nasa likod siya ng isang napakalaking truck. Puno hanggang gilid ng sariwang dumi ng baka. Grabe! Ang baho! Sabay takip ng ilong ni Zoe. Huminto ang truck sa tabi niya. Sumigaw si Hugo. Ihanda mo ng camera. Ito ng eksenang papasok sa kasaysayan. Dahan-dahang iniusok ni Hugo ang truck papunta sa convertible ni Kelly. Eksakto sa sandaling palabas na sina Kelly at Marlon. Ayos na ang buhok, kontento ang mga ngiti. Tara na, babalik na tayo sa kasal. Hindi pa tapos ang salita ni Kelly nang may biglang bumagsak. Isang makapal, mabigat at mabahong ulan ng dumi ng baka ang bumagsak sa mga ulo nila. Ah! Sabay sigaw. Ano to ang baho? Kumalat ang amoy sa buong paligid. Nagsilabasan ang mga bisita. Ano yan? Bakit ang baho? Nakatayo si Zoe sa di kalayuan. Hawak ang kamera, nanginginig ang kamay pero nakangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas, hindi na siya ang nag-iisa sa kahihiyan. Nagwawala si Kelly, halos mabaliw sa galit at pagkapahiya. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang mamahalin niyang gown. Pero lalo lang bumabaon ng putik sa manipis na tela. Hindi! Sigaw niya habang hinahawi ang buhok niya na dati makintab. Ngayon ay puno na ng dumi at mabaho na. Si Marlon wala ring kaibahan. Tahimik lang siyang nakatayo, nakatungo, parang batang nahuling may kasalanan. At sa gitna ng lahat, humalakhak si Zoe. Hindi niya mapigilan ng sarili. Tulo ang luha sa kakatawa habang kinukunan ng video ang buong eksena gamit ang kanyang cellphone. Para sa inyo yan, mga mahal kong manloloko. Sigaw niya, nanginginig sa tawa. Mula sa dumi ng baka na minamaliit nyo. Napalingon si Kelly, galit na galit at nanginginig ang mga labi. Hayop ka! Sigaw niya. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Kakasuhan kita. Habang pinupunasan ng putik sa gininto ang kulot niya, nag-aapoy ang mata niya sa galit. Ngumiti si Zoe, isang ngiting kalmado, malinaw at matapang. Alam na alam ko kung sino ka, sagot niya rito. At ipapadala ko ang video na to sa asawa mo. Dapat alam din niyang totoo. Nanlaki ang mata ni Kelly. Hindi mo magagawa yan. Ginagawa ko na. Masayang sagot ni Zoe, sabay pindot sa screen. Hugo! Sigaw niya at kumaway. Pinakamagandang ganti yon. Salamat! Nagpadala siya ng flying kiss. Humalakhak si Hugo mula sa truck. Anytime. Sabihin mo lang kung may sequel pa. Pagkatapos, pinaandar niya ang truck at unti-unting nawala sa dilim. Kasabay ng mabahong alaala ng gabing yon. Si Zoe, diretso nang pumasok sa cafe kung saan ginaganap ang kasal. Tahimik ang lahat at nakatingin lang ang mga tao sa kanya. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kasal. Tiningnan niya yon sandali at ibinagsak sa sahig. Tapos na, malakas at malinaw niyang sabi. Tapos na ang kasal. Nagkatinginan ang mga bisita. Mga bisita, patuloy niya pa nang may ngiti sa mga labi. Imbes na kasal, ipagdiwang na lang natin ang annulment namin. Isang katahimikan, isang hinga, at pagkatapos, bulungan, gulat at pagkabigla. Hindi na lumingon pa si Zoe. Hindi nagtagal, tuluyang naghiwalay sina Zoe at Marlon. Hindi pa rin naman nakarehistro ang kasal nila. Si Benjamin, nang makitang video ng pagtataksil, walang salitang pinalaya si Kelly. Walang luha, walang awa. At mas masakit, wala siyang nakuha kahit isang sentimo sa kanilang annulment. Nilabag niya ang pinakamahalagang probisyon ng kontrata sa kasal, ang katapatan. At si Marlon, masyado siyang mahirap para kay Kelly. Sa mata niya, hindi pala ito ang lalaking pipiliin, panglihim lang. Samantalang si Zoe, unti-unti silang nagkapalagayan ng loob ni Hugo. Ang dating pasaway, ang lalaking hindi perpekto pero totoo. Hindi pa siya nagmamadali. Pinagmamasdan muna niya,
pinakikinggan, at pinag-aaralan. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malaya na siya. At minsan, ang pinakamagandang simula ay nagmumula sa pinakamasakit na wakas. Matapos ang iskandalong yumanig sa buong baryo, unti-unting nanahimik ang lahat. Pero ang katahimikan yon ay hindi nangangahulugang tapos na ang mga kwento. Dahil minsan, doon pa lang talagang nagsisimula ang tunay na buhay. Ilang linggo matapos ang hiwalayan, tahimik na namuhay si Zoe. Wala na ang kasal, wala nang pangarap na pamilya. Pero kapalit noon ay isang bagay na matagal niyang nakalimutan, ang sarili niya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke ng baryo ay may narinig siyang pamilyar na boses. Uy, Miss Videographer! Napalingon siya at napangiti. Ikaw na naman? Nakataas ang kilay niya. Si Hugo, nakasimpleng damit, may hawak na soft drinks at may ngiting walang halong panlilinlang. Kumain ka na ba? Tanong ni Hugo, parang normal lang ang lahat. Hindi pa. Sakto, gutom din ako. At ganun lang kasimple, nagsimula ang mga araw nila. Hindi ang grande, hindi mamahalin, pero totoo. Sa tuwing magkasama sila, may katahimikang hindi nakakailang. May tawa na hindi pinipilit, may kwentuhan na walang kailangang patunayan. Alam mo, Minsang sabi ni Hugo habang nakaupo sila sa tabing dagat. matagal na kitang gusto. Noon pa. Napatigil si Zoe. Oo. Napangiti si Hugo. Pero tahimik lang. Alam ko naman kasi na may iba kang gusto noon. Nanahimik si Zoe. May bahagyang ngiti sa mga labi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagkibit balikat si Hugo. Kasi ngayon ka handang makinig. Doon may kumurot sa puso ni Zoe. Hindi sakit, kundi kilig. Unti-unti, napansin niyang magaan ang pakiramdam kapag kasama niya si Hugo. Walang selos, walang takot at walang kompetisyon. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, seryosong nagsalita si Hugo. Zoe, hindi kita manamadali. Hindi rin kita pinipilit. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita sasaktan. Tumingin si Zoe sa kanya at sa unang pagkakataon, naniwala siya. Samantalang si Kelly, mula sa marangyang buhay ay biglang napunta sa wala. Walang bahay, walang sasakyan, walang credit card. Nang palayasin siya ni Benjamin, isang maleta lang ang nadala niya. Tapos na tayo. Malamig na sabi ng lalaki. Hindi ko pinakasalan ng isang babaeng walang dangal. Walang luha si Kelly noon. Pero gabi-gabi siyang umiiyak mag-isa. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang kinang. Sinubukang maghanap ng ibang lalaking susuporta sa kanya. Pero ang balita, mabilis na kumalat. Oh, ikaw yung babaeng nahuling nanlalalaki sa kasal, di ba? Tanong ng isa. Unti-unting nagsara ang mga pinto. At si Marlon ay bumalik sa baryo. Walang asawa, walang dangal at puno ng pagsisisi. Hindi siya tinanggap ni Kelly. Hindi rin siya pinatawad ni Zoe. Minsan, nakita nila si Zoe at Hugo. Magkahawak kamay at nagtatawanan. Parang may dumurog sa dibdib ni Marlon. Ako sana yon, bulong ng isip niya. Pero huli na. Marlon, malamig na sabi ni Zoe nang minsang mag-cruise ang kanilang landas. Salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Dahil sa'yo natutunan kong piliin ang sarili ko. Wala siyang naisagot. Isang gabi, inaya ni Hugo si Zoe sa tabing dagat. Hindi ko alam kung handa ka na. Pero handa pa rin ako maghintay, Zoe. Napangiti naman siya. Hindi mo na kailangan maghintay, Hugo. At sa simpleng halik, walang drama, walang lihim, nagsimula ang kwento nilang dalawa. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi na rin nila pinatagal. Agad silang nagplano para sa kasal. Stable naman na ang buhay ni Hugo dahil mayroon itong mga negosyo. Napagkasunduan na rin nila na hindi na kailangan magtrabaho ni Zoe. Dahil kapag naging isa na itong ina, ito na ang mag-handle sa kanilang tahanan. Gusto ni Zoe ng payapang buhay. Isang simpleng may bahay at mabuting ina sa kanyang mga anak.
At si Hugo, ganoon din ang gusto para sa bubuuin nilang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kagandahan ay hindi sapat para panatilihin ang pagmamahal. At ang kayamanan ay hindi garantiya ng kaligayahan. Ang pagtataksil, gaano man katalino ang plano ay may kapalit na kapahamakan. At ang tunay na pag-ibig, hindi ipinaglalaban sa panlilinlang, kundi ibinibigay ng buong katapatan. Lagi rin nating tatandaan, ang karma hindi minamadali, pero siguradong dumarating. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.